At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang May Peri Kasambahay, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Naging di maganda ang ugali ni Lisa sa kasambahay niya. At nagtampo si Lucre at naisip niya na sana mabaliktad ang kanilang sitwasyon ni Lisa. At siya para maramdaman ni Lisa kung paano maging kasambahay. At nagkatotoo ang kanyang hiling. At pinabaliktad sila ng kapalaran ng diwata. Naging katulong si Lisa at si Lucring naman ang naging apo ng kanyang lola. Kahit nag-iinarte pa si Lisa, pero di na maibabalik sa dati ang kanyang katauhan. Ako na dyan, Lucring. Ako na. Ako na. Ayos lang naman ako eh. Sanay naman ako nito, di ba? At isa pa, hindi ako mapakali pag wala akong ginagawa. Nainip kasi ako eh. Kung wala akong ginagawa sa ibang gawain dito sa bahay. Lucring, pwede bang magtanong? Pwede. Ano ba yun? May pamilya ka ba? Oo naman. Meron. May nanay ako at may dalawa akong anak. Nanay ko ang nag-aasikaso sa kanila. Lucring, bilang isang ina, kaya mo bang talikuran ang iyong mga anak? Tinalikuran paano? Yung di mo na sila binalikan, di mo na sila nakita. Kaya nga ako naririto eh. At hindi nakakasama ang mga anak ko dahil nga sa trabaho. Ngayon, yan na ang sagot sa tanong mo. Kung kaya ba ng ina na iwan ang mga anak? Alam mo, walang ina na masaya sa ganong pangyayari. Masakit sa amin yun. Kung sana may iba pang paraan, bakit hindi? Bakit ko iiwan ang mga anak ko kung may pera ako, hindi ba? Di ko sila iiwan. Hoy, bakit natulala ka na dyan? Hoy, bakit nga ba? Wala. Natanong ko lang. Ganun? Tatanong-tanong ka tapos wala lang? Ano ba yan? Kasi may mga di ko maintindihan. At gusto kong malaman. May naikwento sa akin si Lola na iniwan daw ako ng nanay ko noong sanggol pa ako at di niya ako binalikan. Baka may dahilan naman. Bakit ka ba niya iniwan? Kasi sabi ni Lola, iniwan ako ng nanay ko na walang balikan. Naisip ko, kung may problema ba sa akin o may kulang ba sa akin, para ko iiwan. O talagang di ako minahal ng nanay ko, kaya di man lang niya ako binalikan sa lola ko. Lisa, nandito na tayo sa probinsya ni Lucring. Diba ang sabi mo, may gusto kang malaman kung sino at ano ang magpapaligaya kay Lucring? Sino pa ba ang nakakaalam kung saan sasaya si Lucring? Diba ang sarili niyang pamilya? Oo nga no, pero saan ang bahay ni Lucring? Ang daming bahay dito. Hay nako naman,
Hinatid na nga kita dito. Gagawin mo pa akong tour guide. Magtanong ka kaya? Kasama mo naman si Miss Magtanong eh. Pero Miss Fairy, tulungan mo na ako. Huwag ka munang umalis. Kasi naman, di ako bihasa sa lugar na ito. Kahit, tulungan mo lang ko. Sige, dyan ka na. Aalis na ako. Ha? Teka muna. Ay, naku. Ale, pwede bang magtanong? Saan po ba ang bahay niyo ng lukring dito? Ate, Lukreng ang kasambay. Apo, siya po. Ate ka lang ha. Ay, Jamar! Ay, nahanap niya yung bahay niyo. Anak siya pala ni Lukreng, itong batang to. Kilala niyo po ang nanay ko? Oo. Kasamahan ko siya sa trabaho. Ito po yung tubig niyo, Miss Colasa. Miss, halika po doon sa bahay namin. Halika ate, tuloy ka muna sa bahay namin. Halika ate Nenet. Halika, may bisita tayo. Kuya, may kasama ka pala. Sino siya? Ate, si Nenet po, kapatid ko siya. Hello po. Kaibigan kayo ni nanay? Oo, kaibigan ko siya. Kasama ko sa trabaho. Siguro pa, pinapapunta kayo dito para mag-sorry ano? Nagsorry na kaya siya sa cellphone ni Lola. Sa'yo nag-sorry, pero sa akin, hindi pa siya nagsasorry. Juan, pinapunta niya kasi ako dito para, kumustahin kayo? Oo nga pala, bakit pala siya magsosorry sa inyo? Kasi po, dapat sana magkasama kami ng birthday niya, pero hindi siya nakarating. Kasi ang sabi, may trabaho. Ma'am, birthday ko kasi ngayon eh. Kaya magdi-day off sana ako. Di, bukas ka na lang mag-day off. Kailangan kita dito. Pero... Kapag umalis ka, you're fired! Oo. Kasi kami noon, hindi siya pwedeng mag-day off noon. Kasi ang dami naming bisita. Ang daming ginagawa ng nanay niyo noon at gustong-gusto niya kayong makasama. Alam po namin yun. Si nanay pa, loves na loves kami nun. Oo nga pala. Sino ang kasama niyo dito sa bahay? Bakit ka nag-iigib doon sa babae? Binigyan ka pa ng pera. Sideline ko po yun. Pandagdag dun sa baon namin. At para matulungan ko si Nay. Pero wag mo kaming susumbong kay nanay Alam mo, si Lola ang kasama namin dito. Kaya lang matanda na siya eh. Nagtitinda po siya sa talipapa. Pero mamaya, nandito na yun. Ito, uminom ka muna ng Diyos. Salamat ho. Pasensya ka na naghintay ka ng matagal. Kasi ang bilin ko sa apo ko, huwag magpapasok ng hindi kilala hanggat wala ako dito. Okay lang po yun. Kasi sa panahon ngayon, marami ng mga masasamang tao. Okay lang din na sila'y mag-ingat. Oo nga pala. Kumusta naman si Lukreng? Masama pa din ba ang loob niya dahil hindi nakauwi dito nung birthday niya? Ha? Juan, Kasi naman yung
amo niya, wala man lang siyang konsiderasyon. Grabe! Kung alam lang nila ang lungkot na tinitiis niya para sa mga, maldita pa nga eh. Sandali lang. Yung sinasaing ko, naaamoy ko na. Nasusunog na yata. Sandali lang, dito ka lang. Opo, sige po. O ano, Lisa? Alam mo na ba kung ano ang ibibigay mong regalo kay Lukring? Hindi po eh. Pero alam mo, ang sama-sama ko palang tao. Minsan lang silang magkasamang mag-iina. Pinigilan ko pa. Kung sa bagay, di mo naman alam ang pakiramdam kung paano mawalay sa mahal sa buhay. Alam mo, masakit sa isang ina na hindi makasama ang kanyang mga anak, lalo na kapag may okasyon. Tapos, naghihintay ang mga anak, pero hindi dumarating. Oo, alam ko naman yun eh. At alam ko naman ang pakiramdam nun. Alam mo, naramdaman ko rin yun eh. Nung bata pa ako, lagi kong hinihintay ang nanay ko tuwing birthday ko na baka dumating siya sa araw na yon. Laging yan ang hinihintay. Lagi akong naghihintay sa kanya na isang araw, susurpresahin niya ako at babalikan. Sabik na ako sa kanya at sasabihin sa akin kung bakit ako iniwan. Pero wala. Di yun nangyari. Kaya di na ako maasa. Kasi kinalimutan na rin niya ako at kinalimutan ko na rin siya. Kasi hindi niya ako maalalang anak niya. Nako, sana hindi mangyari yun kina Net at Jomar. Baka makalimutan nila si Lukring dahil hindi dumarating. Pasensya na po kayo. Bumili kami ng tinapay sa bakery. Ha? Ay naku, nag-abala pa kayo. Oo nga pala. Bakit nga pala nag-iigib ka ng tubig, ha? Kasing si Kuya. Kuya, bakit ka daw nag-iigib ng tubig? Sabihin mo na kasi. Ang dahilan. Uy, Kuya. Ate, huwag mo nang sabihin kay mama na nagigib ako para makatulong sa kanya. Kahit papaano, mabawasan ang gastusin niya. Naawa kasi kami kay mama. Ate, alam mo, namimiss na namin si Mama. Matagal na rin panahon na hindi namin siya nakakasama eh. Hayaan nyo at sasabihin ko sa kanya. Salamat po, ate! O ano, alam mo na ngayon kung gaano kalungkot ang ginawa mo kay Lukring. Oo, at naramdaman ko ang kanilang pangungulila sa kanilang ina. Kaya nga, Lisa, yung ugali mong yan, ay nako, ewan. Kailan ba ako babalik sa normal? Yung dati. Huwag kang mag-alala, malapit na. Yun lang dapat malaman mo kung ano ang makakapagpasaya kay Lukring. Oo na, alam ko na. Pero okay na, magpapalit na kami ng katayuan sa buhay. Yung dati, ako ulit si Lisa, yung naapo ni Lola. Hindi pa pwede. Ha? Ganon?
Ayan na naman si Lola. Parang malalim ang iniisip. Bakit iniisip pa niya na ganun pa rin ang ugali ko? Ngayon, unti-unti kong naiintindihan ang lahat. Pero, asan kaya aking ina? Asan na kaya siya? Bakit niya ako iniwan? At di niya ako binalikan? Ang hirap isipin talaga. Ay, natuturete na ang isip ko. Ganun pala. Alam ko na yung damdamin ni Lucring ng araw na yun. Lola, ano naman ang iniisip niyo dyan? Huwag na po kayong malungkot. Ay, wala lang, apo. Ganito talaga ang tumatanda. Lola, sino po ba yung mga taong pumupunta dito? Yung mga yun, wala yun. Kasi may mga humihingi ng tulong. Akala ko kung ano na eh. Pero bakit ilang beses na po silang pumupunta dito? Nakikita ko sila eh. Huwag mo na silang intindihin, apo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Sabay na po tayo, Lola. Sige, tatawagin ko na si Lisa para makapagsandok na at kakain na tayo. Alam mo, Net, mahal tayo ni Inay kasi pinapapunta niya dito yung kaibigan niya, yung kapares din niya nakasambahay. Oo nga eh. At alam mo, mukhang okay naman yung babae. Mabait ano? Oo, tsaka sabi niya makikita natin si nanay pag di na siya busy. Kaya huwag ka nang magtampo ha. Kasi sinabi na nung kaibigan niya na magkikita din tayo ni Nainay, di ba? Oo nga eh. O sige, hindi na ako magtatampo kay nanay. Yan ang aking kapatid. Basta mahalin natin si Inay. Di naman siya lalayas. Hindi kinakailangan eh, di ba? Oo naman. At saka may dahilan siya para mapabuti tayo. Bakit hanggang ngayon wala pa ring balita si ina ni Lisa? Pinahanap ko na siya sa investigador. Pero bakit wala? Nasaan ka na, Lisa? Bakit wala akong balita tungkol sa iyo? Ay, buhat ng kinuha ko sa iyo si Lisa nung birthday pa siya. Nasaan ka na? Kailangan na makita na kita. Nasaan ka na ngayon? Lisa, for your information, mayroon ka pang pagsubok na dapat pang isakatuparan. Ha? Ano? Pagsubok na naman? At ano naman yun? Wala na bang katapusan? Marunong na akong maglinis. Marunong na akong magluto. Paglilinis ng kubeta. Ano pa bang di ko nagagawa? Mayroon pa, dahil may gusto akong malaman sa isang pagsubok na ito at ang hiling ng isa ring gusto kong mapabago ka.
pwede bang i-cancel yung hiling na yun, Fairy? Sige na. Sa mga fairy, walang cancel-cancel. Hindi tulad ng mga normal na tao. Ikaw naman, joke lang. Pero, naawa na ako talaga sa lola ko. Parang may di ko nalalaman na parang tinatago niya sa akin. Ewan, kasi ang nararamdaman ko, yun. Basta nararamdaman ko yung kilos nila ngayon. Yan ang dapat mong alamin. Kung ano talaga ang iniisip ng lola mo. O ano, okay ba na pagbigyan mo ang isang hiling? Ano pa bang magagawa ko? Kung yun ang makapagbabago ulit ng aking sitwasyon. Mababait ba yan? Secret, di mo dapat malaman. Diyan makikita kung gaano ka katatag sa pagsubok na ibibigay sa'yo. Ay, pagsubok na naman. Fairy, pwede na lang ba na ikaw na? Hay nako, hindi pwede. Kailangan ikaw ang gumawa at magiging kasambahay ka dun. Na naman? Ano kaya ang papasukan ni Lisa bilang kasambahay? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang May Peri Kasambahay, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.